What is up guys? So welcome back. Sorry medyo natagalan ng next part ng ating video. Na-busy lang sa work. So bali ang topic natin ngayon is Newton-Raphson method. Bali tapos na tayo sa bisection method and sa false position method. Kaya yung ating bago kaya kung may mga bago sa ating channel, so check nyo muna yun dahil may mga magandang feedback naman tayo na nakuha galing dun sa mga nakapanood. So that means medyo effective yung ginawa natin dun. So yun, start na tayo. Bale, meron tayong bagong give na ginamit, which is yung f of x is equals to x squared minus x minus 1. Yan. So, reminder lang pala, puro lang tayo dito calculator technique, mga caltech. So, need nyo pa rin aralin yung mga principles, mga concepts para sa topic na to. So, para mas maintindihan nyo kung paano nakuha yung mga formula, kung paano ko nakuha yung formula na ginamit ko or yung ginawa ko. So yun. So unang gagawin natin is lagay ko muna yung table. So sa amin, ito yung table na ginagamit namin. So hindi ko alam kung pare-paras tayo na ginagamit. Depende sa school nyo. F of x and prime of x. Then, kunin natin yung relative error. Yan. Sorry guys, no? So, medyo maingay dito ngayon. Yan. So, basta yan. So, bago lahat, kunin muna natin yung value ng sagot. Kung ano yung magiging exact answer natin para malaman natin pwede na tayong huminto sa ating iteration. So, para makuha natin yung is type lang natin yung equation. Ito. Type lang natin. Tapos, shift. Yun. So, sorry, nakat yung video. So yun, kunin natin yung assumed value. So again, sabi ko dito is yung common na ginagamit ko is 1. So check natin. Move 7 table mode 6. Sa kasi sa isang calculate yung 570 is mode 7 dun. Yan. So type natin yung equation. X squared minus x minus 1. Yan. Yan. So, kung makikita nyo, 1 and 2, negative, positive. So, yung ginagamit ko is yung una. So, yun. Yun yung basihan ko. So, yun is sa akin lang. So, di ko alam sa iba kung anong technical ginagamit nila. So, ito is sa akin lamang. Yun. So, bali, ito is meron din ako dito sa Excel. So, na-check ko kung tama yung ginagawa ko kasi di ba formula based din naman yung sa Excel. So, yun. So, next step is yung formula yun. So, lagay ko yung formula ang ginawa ko. So, A is equals to G. Then, colon B is equals to DG. So, explain ko na lang yan. Then, colon C is equals to absolute D minus E over D. So, ito guys is galing lang naman ito sa mga formula na binibigay ng school.
Bali, ginawan ko lang ng shortcut yung paglagay natin sa table. Then colon E is equals to X. Kita pa ba? Kita pa? X. Then X colon, dito ko na lang sa taas parang hindi na kasi makikita After nito, E is equals to X, then X is equals to X minus A over B colon B is equals to X. Yan. Kita ba? Yun. So, ibig sabihin ito, A is equals to G. Yung G is yung given. Ito yun. Then, B is equals to DG. Bale, D prime G. Kasi, yung itong equation natin is kukunin natin yung first derivative. So, pag kinuha natin yan is, ito yun. Lipat ko to. 1.618. Dito na lang. 1.618. F prime of X is equals to so, yun. So, explain ko lang ulit. So, A is equals to G, which is given. Ito yun. Then, D prime of G is the second derivative of ating given. Colon, C is equals to absolute value ng D minus E over D times 100. Colon, E is equals to X. Colon, X is equals to X minus A over B. Colon, D is equals to X. Yan. So, yun. Galing lang yan sa mga formula na binibigay ng school. So, ano pa ba? Yun, so, try na natin. So, kita ba? So, yun o. So, sana kita nyo. Sundan nyo na lang yung kamay ko. So, input natin. Balik tayo sa mode 1. So, alpha A is equals to given. So, x squared minus x minus 1 alpha ay colon B is equals to right po. Ano na naman yung ingay. B is equals to second derivative. So, 2x minus 1 colon alpha C equals to absolute. Kasi na yun? Yun, absolute D minus E over D. Okay. Colon, I mean times 100 colon E is equals to X colon X is equals to X minus A over D. Then last one, D is equals to X. Yun. So, calc lang natin. Value ng X, 1. D equals natin sa X. E equals natin sa X. A, 0 lang muna natin. B, 0 lang muna natin. Yun. Ang A natin is negative 1. Tapos enter. Ang B natin is 1. Yun. Tapos C natin is 0. Then enter ulit. Value ng ito, reminder lang to. Ang value ng E natin is ito, sulat ko. Ang saan ba? Kita ba dito? Kita. Ang D is yung ating new X. Tapos ang E naman natin is yung all X. Ganun lang yan.
Yan, so ang A natin is A. So ang bagong X natin is 2. Yan, enter. Yan, commander lang yan. So ang D natin is new. Ang new X natin is 2. Then yan, enter lang natin. Enter lang natin. Yan, mapapansin nyo E. E is old X. E1. Yun. So enter, enter. Yan, so ang bagong A natin is 1. Tapos ang bagong B natin is 3. Plus relative error 50. Yan. Tapos enter lang natin ulit. Wait lang. Yan, enter lang natin. Tapos remainder ulit yan. Enter lang natin yan. Hindi ko nalagay. Yan yung bagong value ng ating D. Yan, D nyo. 6, 6, 7. Tatlong decimal. Yan. Ay, 3 decimal places. Yan, commander lang yan. Enter, enter lang natin. Yan, so ang bagong value ng A natin is 0.111. Tapos B 2.333. Yan. Tapos C 20. Yan guys is ano yan, percent. Yan, basta percent yan. Tapos yan, old X, bagong X natin is 1.619. Yan. Tapos enter, enter lang. Yan ang kagandahan guys, dahil sa una lang tayo naglagay ng value, then the rest puro na tayo enter, enter. Yan. So bagong value ng A natin is yan. So marunong naman siguro kayo mag convert sa decimal itong times 10 raised to negative 3. So ano lang, shift N. Yan. So dahil 3 decimal places lang, 0.002. Bagong value ng B ay B 2.238. Yan. Tapos C 2.94%. Yan. Then enter ulit. Yan, bagong value ng X natin is 1.618. Yan guys, kung mapapansin nyo is parehas na dun sa ating inassume na ay sa ating hinanap na value kanina. Yan, so tuloy lang natin dahil hindi pa nag-0 dito at dito. Yan, so enter, enter hanggang parating sa A, ay sa B, I mean sa A. Yun, 0.001. Enter 2.3, I mean oops 236. Enter. Yan, dito sa relative error natin is palapit na rin tayo sa 0. Yan, enter pa natin. Bagong value ng A. Yan, napapansin nyo, hindi na nagbabago yung value ng X natin. Yan, enter, enter. Bagong value ng A natin. Yun, 0.000. Bagong value ng B natin 2.236. Yan, di na rin nagbago. Tapos bagong value ng natin C, 0.000. Pwede na ba tayo tumigil dyan? Opo, pwede na. Pero oops, kita pa ba? Yun, pero try pa natin. Wait lang. Yan, try pa natin isa. Yan, so bagong value ng X natin, di nagbago, 618. Yan, enter, enter. Ating sa A. Oh, yun, A natin is nag-0 na talaga. Tapos B 2.236, di na rin nagbago. Ang C natin is 0.00. Yun,
dito pwede na tayo tumigil dito. Kasi nakuha na natin yung assume ay yung answer natin na hinahanap. Tapos nag-0 na din tayo dito. Yun, so dito pwede na tayo huminto. So, pang ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pang 7 na iteration tayo huminto. So, yun lang. So, try natin. Kaya pa ba? Try natin ang ibang example para ma-check natin kung tama yung formula natin. So, wait lang. Sigurahin ko to. Sigurahin ko din to. Tapos ito. Try lang natin yung ibang problem. Same lang naman yung walang mababago sa formula. So, ang itatry natin is e raised to negative e minus x. Yan. So, ang second derivative niya is magiging negative e plus negative x minus 1 yan. So, check natin yung magiging sagot. Type lang natin yan. E raised to negative x minus x is equals to 0. Shift solve. So, mabilis lang. Medyo matagal. Wait lang. Assume tayo value. Shift solve. Sabihin natin 0.1. Para mas madali. So, ganun yun. Para mas madali lumabas yung sagot natin, assume lang tayo ng value na malapit sa tamang sagot. Kung hindi natin alam yung sagot, so makukuha naman natin yung sagot ay yung assume natin depende sa given. So dito ang nakuha natin is 0.567. Yan. Try natin yan. So yan, sabi ko 'di ba 1 lang yung madalas na ginagamit ko. So 1 lang din yung gamitin natin. So wait lang. Ay, nawala na yung formula. Ulitin na lang natin. Alpha A is equals to e raised to negative x minus x colon second derivative sa b negative e raised to negative x minus 1 colon c is equals to absolute value of d minus e over d times 100 colon e is equals to x colon x is equals to x minus a over b colon d is equals to x. Yan. Calc lang natin ulit. Tapos assume value ng x 1 d alpha x e alpha x a wala pa tayong value, b 0 lang natin. Yan. So ang a natin is negative 0.632. Yan. Tatlo lang ulit. Ang b natin is negative 1.368. Round up. Tapos ang c natin is 0. Yan. Tapos yan, the remainder bagong x natin is 0.538.
Yan. Then, equals hanggang makarating sa A. Yan, ang A natin is 0.0046. Yan, pwede na yan. B, negative 1.583. C, 85.91%. Yan. Bagong bala ng X, 0.567. Yan, 6, 9, round up. Enter. Bagong bala ng A. Oh. 0 na. Ayun, ay, isa pa nga. 0.00. Wala, 0.00 na talaga. Tapos B, negative 1.567. C, 5.13. Yan. Bagong value ng X, 0.567. Enter. Bagong value ng A, 0.00. Meron pa. Yan. Wala, 0.00 na talaga. Pero try pa rin natin kasi dito nagbabago pa eh. Negative 1.567. Oops. Hindi na nagbabago. 0.03. Yan. Try pa natin. Yan. Bagong X, 0.567. Then, enter. Oh, yun. Papansin nyo, nag-0 na. Then, ang B natin is negative 1.567. Then, wala, 0 na rin yan. Ayan, 0 na. Yan, pwede na tayo huminto dyan kasi 0 na talaga dito. So, yun din. Tugma din naman. So, yun lang. Kung may tanong kayo is comment nyo na lang. Tapos kung may request kayo, comment nyo na lang din kung anong topic yung gusto nyong isunod natin para magawa natin ng video. Kasi meron pa akong formula na ginawa sa fixed point method and meron din sa second method. So kung gusto nyo na gawan ko din ng video, so comment lang kayo para magawa natin. So I think wala naman ang tanong. Wala naman na akong nakikita pwede. So pwede nyo pala gamitin yung ano guys, yung 570 tsaka ito. So ang pinagkaiba lang nila is yung table. Dito ang table dito is mode 7. Dito ang table dito is mode 6. Yun lang. The rest parehas lang din naman yung function. So kahit ano yung gamitin nyo. Pero mas prefer ko gamitin ito kasi pagdating nyo ng board exam is ito yung gagamitin nyo para sanay na kayo. Yun. So yun lang. Thank you. Bagosh.